Wala kang kwenta at ang batang iyan ay isang malaking pagkakamali. Ang nakakapasong sigaw ni Victor ay umalingaw sa malamig na pasilyo ng ospital habang hawak ng duguan pang si Marian ang kanyang bagong silang na sanggol. Habang sila'y nilalamon ng karangyaan sa loob, siya'y itinapon sa ulan. Ngunit sa pagpatak ng kanyang luha, nag-alab ang isang panata. Babangon siya mula sa putik. Paano niya pababagsakin ang imperyong minsang umalipin sa kanya? Wala kang silbi. Ang batang iyan ay isang sumpa sa aming pamilya. Ang bulyaw ni Doña Carmen ay humiwa sa katahimikan ng gabi. Habang si Marian ay iniinda ang sariwang tistis ng operasyon, kinaladkad siya palabas ng marangyang ospital. Si Victor, ang asawang sinamba niya, ay nakatingin lang habang hawak ang kamay ng ibang babae. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Mula sa dumi ng lansangan, isang matibay na haligi ang itatayo ni Marian. Babagsak ba ang mga nang-api sa kanya? O habang buhay siyang magiging biktima ng kanilang kalupitan? Kabanata 1. Ang malamig na ulan ng pagtataksil. Pirmahan mo na ito at umalis ka na. Ayaw naming makita ang mukha mo rito kahit isang segundo pa. Ang boses ni Victor ay malamig pa sa hanging nagmumula. Sa aircon ng pribadong silid sa ospital, wala itong bahid ng pagmamahal, wala ring bakas ng pag-aalala para sa asawang kapapanganak pa lamang. Ilang oras ang nakalilipas. Inilapag niya ang ilang pahina ng dokumento sa ibabaw ng kumot na tumatakip sa nanginginig na mga binti ni Marian. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Marian. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga pader ng silid. Ang kanyang mga labi ay tuyot at nagbibitak-bitak. Sa kanyang mga bisig mahigpit niyang yakap ang isang maliit na sanggol na nakabalot sa asul na kumot. Ang tanging init na nararamdaman niya sa gitna ng nagbabadyang unos. Victor, ano ito? Kapapanganak ko lang. Hindi ko pa man lang nararamdaman ang mga paa ko. Ang bulong ni Marian na tila bawat salita ay may kasamang matalas na tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Sa gilid ng kama, nakatayo si Doña Carmen. Ang kanyang suot na mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng puting ilaw, tila nanunuya sa kalagayan ni Marian. Humakbang ang matanda palapit. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang mabigat na pintig ng kaba sa dibdib ni Marian. Huwag ka nang magdrama, Marian. Alam nating lahat na ginamit mo lang ang anak ko para makapasok sa pamilyang ito. Ngayong nakuha na namin ang gusto namin, wala ka nang puwang dito, ang sabi ng matanda ng may halong pandidiri. Kinuha ni Doña Carmen ang isang itim na folder mula sa kanyang mamahaling bag at inihagis ito sa paanan ni Marian. Iyan ang mga huling disenyo mo para sa Skyline Peak. Salamat sa talino mo, pero sapat na ang bayad namin sa'yo sa loob ng 5 taon. Ngayon, ang anak mo at ang mga guhit mo ay pagmamay-ari na ng kumpanya. Nanginig ang buong katawan ni Marian. Ang tinutukoy ng kanyang biyenan ay ang mga dambuhalang blueprint na pinagpuyatan niya habang dinadala ang kanyang sanggol. Ang mga gabing hindi siya natutulog. Ang mga oras na namamanhid ang kanyang likod sa harap ng drafting table para lamang maisalba ang kumpanya ni Victor mula sa pagkalugi. Akala niya ang kanyang sakripisyo ay patunay ng kanyang pag-ibig. Ngunit ngayon, malinaw na ang lahat. Siya ay isa lamang kasangkapan. Victor, sabihin mong hindi ito totoo. Nangako ka sa akin. Ang pagsusumamo ni Marian, ang kanyang tinig ay basag na tila salamin. Ngunit si Victor ay tumalikod at naglakad patungo sa bintana. Marian, let's be realistic. Hindi ka bagay sa mundong ito. Isang hamak na scholar ka lang na pinulot ko. Si Doña Carmen ang tama. Ang kumpanya ay nangangailangan ng imahe at ang imahe na yon ay hindi ikaw. Hindi na nakapagsalita si Marian. Ang hapdi ng kanyang sariwang tistis sa tiyan ay tila nag-aapoy sa bawat paghinga niya. Ngunit mas masakit
ang tila unti-unting pagdurog sa kanyang puso. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang pamilyang inakala niyang kanlungan, ay sila mismong nagtatulak sa kanya sa bangin. Pumasok ang dalawang lalaking nakauniporme ng bodyguard. Sa isang iglap, kinuha nila ang maliit na bag na naglalaman ng mga gamit ni Marian. Walang seremonya, walang awa. Tumayo ka na riyan. Ang utos ni Doña Carmen. Huwag mong hintayin. Nakaladkarin ka namin palabas sa harap ng maraming tao. Maging marangal ka naman, kahit sa huling pagkakataon. Sa tulong ng kanyang nanginginig na mga braso, pilit na umupo si Marian. Bawat galaw ay isang torture. Nararamdaman niya ang malapot na dugo na tila dumadaloy muli mula sa kanyang sugat. Ang kanyang paningin ay nagdidilim, ngunit ang yakap niya sa kanyang anak ay lalong humigpit. Hindi niya hahayaang makuha nila ang kanyang sanggol. Dinala siya ng mga bodyguard sa elevator hanggang sa marating nila ang labi ng ospital. Ang mga tao ay nakatingin, ang iba ay nagbubulungan, ngunit walang sino mang lumapit para tumulong. Pagdating sa malaking pintuan ng ospital, ang malamig na hangin ng gabi at ang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanya. Huwag ka nang babalik, Marian. Kalimutan mo nang naging bahagi ka ng pamilyang ito. Ang huling salita ng bodyguard bago siya binitawan sa gitna ng kalsada. Nakatayo si Marian sa ilalim ng madilim na langit. Ang kanyang manipis na damit pang ospital ay agad na nabasa ng ulan, dumidikit sa kanyang balat na tila isang malamig na yakap ng kamatayan. Ang bawat patak ng tubig ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang katawan. Tumingin siya sa itaas, sa marangyang bintana ng silid na pinanggalingan niya. Doon, nakita niya ang anino ni Victor at Doña Carmen na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ligtas at mainit sa loob ng kanilang tore ng kapangyarihan, ang kanyang mga tuhod ay unti-unting nanghina. Ang init ng kanyang sanggol sa kanyang dibdib, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang malay. Napaluhod siya sa basang semento. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mahinang iyak ng kanyang anak at ang mabilis na tibok ng kanyang pusong naghihingalo sa sakit. Bakit ang pag-ibig na ibinigay niya ng buo ay nauwi sa ganitong kalupitan? May pag-asa pa bang naghihintay sa isang inang wala ng matuluyan at sugatan ng kaluluwa? Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang mga ilaw ng sasakyan sa malayo ay tila mga bituin na unti-unting namamatay. Sa kanyang huling lakas, ibinulong ni Marian ang isang pangako sa kanyang anak. Hinding-hindi ko hahayaang manalo sila. Ngunit sa pagpikit ng kanyang mga mata, ang kanyang katawan ay tuluyan ng bumigay at bumagsak sa malamig at basang kalsada. Ang bawat patak ng ulan sa kalsada ay tila isang malupit na paalala ng bawat luhang ibinuhos ni Marian para sa isang pamilyang hindi kailanman siya itinuring na tao. Habang siya ay nakahandusay sa basang semento, ang tanging nagpapanatili sa kanyang hininga ay ang munting tibok ng puso ng kanyang anak na nakadikit sa kanyang dibdib. Ang mundo ay unti-unti nang naglalaho sa dilim hanggang sa isang pares ng maliwanag na ilaw mula sa isang lumang sasakyan ang tumama sa kanyang namumuting mukha. Narinig ni Marian ang paghinto ng makina, ang kalansing ng bakal na pinto ng sasakyan na bumukas, at ang mabibigat na yabag ng sapatos sa basang kalsada. Hindi niya na magawang imulat ang kanyang mga mata, ngunit naramdaman niya ang isang pares ng malalaki at magaspang na kamay na binuhat siya mula sa pagkakalubog sa tubig. Hindi ito katulad ng mga kamay ni Victor na malambot at mabango. Ang mga kamay na ito ay may mga kalyo, amoy tabako at dagat. Ngunit may dalang kakaibang ingat na tila ba siya ay isang mamahaling kristal na ayaw nitong mabasag. Kumapit ka, miss. Huwag kang bibitaw. Ang malalim at baritonong boses na narinig ni Marian bago siya tuluyang lamunin ng kawalan ng malay. Nagising si Marian sa amoy ng sinusunog na kahoy
at ang malapot na halimuyak ng kumukulong lugaw. Ang unang naramdaman niya ay ang lambot ng isang lumang banig sa ilalim ng kanyang likod at ang bigat ng isang makapal na kumot na yari sa pinagtagpi-tagping tela. Ang hapdi sa kanyang tiyan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito kasing talas ng dati. Salamat sa Diyos, gising ka na. Ang mahinhing boses ng isang matandang babae ang bumungad sa kanya. Dahan-dahang iminulat ni Marian ang kanyang mga mata at nakita ang isang maliit na kubo. Ang mga dingding ay yari sa kawayan at nipa, payak ngunit malinis. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog ang kanyang sanggol sa loob ng isang basket na may sapin na malambot na lampin. Ang takot na kanina lamang ay bumabalot sa kanya ay tila unti-unting natutunaw. Nasaan ako? Ang mahinang tanong ni Marian, pilit na bumabangon ngunit agad na pinigilan ng matanda. Nasa San Isidro ka, iha. Huwag ka munang kumilos. Sariwa pa ang iyong sugat. Ako si Aling Rosa at ang anak kong si Gabriel ang nakakita sa inyo sa tapat ng ospital kagabi. Paliwanag ng matanda habang iniaabot ang isang baso ng mainit na tubig. Tumingin si Marian sa pintuan ng kubo. Doon ay nakatayo ang isang lalaki. Ang kanyang balat ay kulay kape dahil sa sikat ng araw. Ang kanyang mga braso ay maskulado at puno ng mga bakas ng hirap sa paggawa. Siya si Gabriel. Nakatingin ito sa kanya ng may halong pag-aalala at paggalang. Hindi ito ang uri ng tingin na nakasanayan ni Marian sa mga taong nakapaligid kay Victor, ang tingin na puno ng panghuhusga. Salamat. Salamat sa pagliligtas sa amin. Ang tanging nasabi ni Marian. Ang kanyang mga mata ay muling nagtubig. Hindi sumagot si Gabriel ng mahaba. Tumango lamang siya at inilapag ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa maliit na mesa sa tabi ni Marian. Kailangan mong kumain para magkaroon ng gatas ang anak mo. Huwag kang mag-alala. Walang mananakit sa inyo rito. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Marian ang isang uri ng kalinga na hindi niya kailanman nakuha sa mansyon ng mga Alcantara. Si Aling Rosa ang nag-aalaga sa kanyang sugat gamit ang mga halamang gamot, habang si Gabriel naman ay laging naroon para siguraduhing may sapat silang pagkain at tubig. Tuwing gabi, naririnig ni Marian ang tunog ng lagari at katam mula sa silong ng kubo. Si Gabriel ay isang karpintero at ang bawat-bawat galaw ng kanyang kamay ay tila may kasamang panalangin para sa katibayan ng bawat bahay na kanyang itinatayo. Isang hapon, habang si Marian ay nakaupo sa hagdan ng kubo at pinagmamasdan ng payapang dagat, lumapit si Gabriel bitbit ang isang maliit na bangko. Para sa'yo ito, ang sabi ni Gabriel habang inilalagay ang bangko sa tabi niya. Napansin ko kasing nahihirapan kang umupo sa sahig. Hinaplos ni Marian ang makinis na ibabaw ng kahoy. Nararamdaman niya ang bawat detalye ng pagkakagawa nito. Puno ng malasakit. Ang ganda ng pagkakagawa mo rito, Gabriel. May talento ka sa pagpili ng tamang anggulo ng kahoy para maging matibay. Napatingin si Gabriel sa kanya. Tila nagulat sa kanyang sinabi. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga anggulo? Napayuko si Marian, pilit na itinatago ang pait sa kanyang mukha. Dati akong arkitekto. Bago nila kinuha ang lahat sa akin. Hindi nagtanong si Gabriel ng higit pa. Alam niya ang pakiramdam ng mawalan. At alam niya na ang ilang sugat ay hindi dapat pilit na binubuksan. Nanatili silang tahimik habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Isang tahimik na ugnayan na nabubuo sa pagitan ng dalawang kaluluwang kapwa. May dalang pait ng kahapon, ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nayanig nang tawagin sila ni Aling Rosa para manood sa maliit at lumang telebisyon sa loob ng kubo. Ang balita ay tungkol sa isang malaking selebrasyon sa lungsod. Sa screen, nakita ni Marian ang mukha ni Victor. Nakasuot ito ng mamahaling barong. Nakangiti sa harap ng maraming reporter. Sa tabi nito ay si Doña Carmen, taas noong ipinagmamalaki
ang kanilang bagong proyekto. Ang Skyline Peak ay ang pinakamalaking tagumpay ng aking anak na si Victor, ang deklara ni Doña Carmen sa harap ng kamera. Ang disenyong ito ang magpapatunay na ang pamilya Alcantara ang haligi ng arkitektura sa bansang ito. Nanigas ang buong katawan ni Marian. Ang mga linyang ipinapakita sa screen, ang bawat kurbada ng gusali. Iyon ang kanyang mga iginuhit. Iyon ang mga gabi ng kanyang paghihirap na kinuha nila nang walang paalam. Ngunit habang pinagmamasdan ni Marian ang blueprint na ipinagyayabang ni Victor, isang bagay ang napansin ng kanyang matalas na mga mata. Isang maliit na detalye sa pundasyon na hindi natapos ni Marian bago siya pinalayas. Isang pagkakamali na kung hindi maitatama ay magdadala ng kapahamakan. Magnanakaw. Ang bulong ni Marian, ang kanyang mga kamao ay nagingit-ngit sa galit. Napansin ni Gabriel ang panginginig ng mga kamay ni Marian. Lumapit siya at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng babae. Isang tahimik na paalala na hindi na siya nag-iisa. Ano iyon, Marian? Ang tanong ni Gabriel. Tumingin si Marian sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at takot. Ang gusaling iyon. Babagsak iyon, Gabriel. Kinuha nila ang aking panaginip, ngunit hindi nila alam na ang panaginip na yon ay may dalang kamatayan. Hindi mo ba talaga kayang gumuhit ng tama? Para kang bata. Kung mag-isip, ang kumpanya natin ay nasa bingit ng kahihiyan at ikaw ay nakaupo lang dyan at nagbibigay sa akin ng mga disenyong pang-kindergarten. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang hagupit ng latigo sa loob ng opisina ni Victor. Ang bawat salita ay puno ng paghamak, sapat na upang malunod ang anumang natitirang kumpiyansa sa sarili ng kanyang anak. Nakatayo si Victor sa harap ng kanyang mesa, nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Ang mga mamahaling gamit sa loob ng silid, ang mga leather na upuan, ang lamesang gawa sa mahogany at ang mga painting na nagkakahalaga ng milyon ay tila nanunuya sa kanyang kawalan ng kakayahan. Mama, ginagawa ko naman ang lahat. Masyado lang talagang mataas ang standard ng mga investors ngayon. Ang utal na sagot ni Victor, hindi makatingin ng diretso sa kanyang ina. Standard? Victor, ang kailangan natin ay isang obra maestra. Isang gusali na magpapabagsak sa lahat ng kakompetensya natin. Kung hindi mo ito magagawa, baka mas mabuti pang ibigay ko na lang ang posisyon mo sa pinsan mo. Ang huling banta ni Doña Carmen, bago siya nagmarcha palabas, ang tunog ng kanyang matitulis na takong ay tila nag-iiwan ng mga butas sa puso ni Victor. Nang maiwang mag-isa, naramdaman ni Victor ang isang matinding init sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding inggit at galit. Naglakad siya patungo sa madilim na sulok ng kanilang mansyon. Sa dulo ng pasilyo, kung saan matatagpuan ang maliit na silid-imbakan. Doon, sa ilalim ng mga lumang gamit at alikabok, ay nakalagay ang isang rung na gawa sa kahoy. Ang ruong ni Marian. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip nito. Ang amoy ng alikabok at naptalina ay agad na sumalubong sa kanya. Isang amoy na tila nagpapaalala sa kanya ng presensya ng babaeng itinapon niya sa ulan. Kinuha niya ang kanyang mamahaling panyo na may borda ng kanyang inisyal at tinakpan ang kanyang ilong ng may pandidiri. Hinalughog niya ang loob hanggang sa makita niya ang isang makapal na rolyo ng papel. Inilatag niya ito sa sahig. Ang Skyline Peak. Ang bawat linya sa blueprint ay pulido. Ang bawat sukat ay kalkulado ng may katalinuhan na hindi kailanman maaabot ni Victor. Ito ang proyektong binuo ni Marian sa loob ng mahabang gabi ng kanyang pagbubuntis. Ang kanyang huling obra maestra bago siya tuluyang mawala ng lakas. Tinitigan ni Victor ang ibabang bahagi ng papel kung saan nakasulat ang inisyal na M.A. Marian Alcantara. Kinuha niya ang isang pambura at dahan-dahang binura ang mga titik na yon. Ang bawat kuskos ng pambura
ay tila pagbura na rin sa pagkatao ni Marian sa lahat ng kanyang sakripisyo at talino. Pagkatapos, gamit ang isang mamahaling pluma, isinulat ni Victor ang kanyang sariling pangalan ng may malalaking titik. Victor Alcantara, Lead Architect. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayon, siya na ang magiging bayani ng kumpanya. Siya na ang magiging tanyag. Sa kabilang banda, malayo sa karangyaan ng lungsod, si Marian ay nakaluhod sa pampang ng dagat sa San Isidro. Ang sikat ng araw ay humahapdi sa kanyang balat habang kinukuskus niya ang mga damit sa isang palanggayana. Ang tubig na nanggagaling sa balon ay malamig, at ang bawat piga niya sa tela ay nagpapaalala sa kanya ng mga daliring dati ay humahawak lamang ng lapis at protraktor. Marian, iha, magpahinga ka muna. Baka bumukas ang iyong sugat. Ang tawag ni Aling Rosa habang nagsasampay ng mga tuyong damit. Ayos lang po ako, Aling Rosa. Kailangan kong maging kapaki-pakinabang dito. Masyado na po kayong maraming naitulong sa akin, ang sagot ni Marian. Pilit na pinatitibay ang kanyang loob. Sayang ang iyong talino, iha. Napanood ko sa balita kagabi. Ang ganda ng mga iginuhit mo. Bakit hinayaan mong makuha nila ang lahat? Ang tanong ng matanda nang may tunay na malasakit. Tumigil si Marian sa kanyang ginagawa. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay kinikilala bilang pinakamahusay sa kanilang batch sa universidad. Isang scholar, isang top-notcher, ngunit nabulag ng pangako ng pag-ibig. Dahil naniwala po ako na ang tagumpay ni Victor ay tagumpay ko rin. Akala ko po, ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa isa't isa. Ang mahinang tugon ni Marian. Ang kanyang tinig ay tila isang bulong sa hangin. Puno ng pait. Hinaplos niya ang sugat sa kanyang tiyan na natatakpan ng manipis na duster. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kirot, ngunit mas matindi ang kirot sa kanyang alaala. Habang pinagmamasdan niya ang malawak na asul na dagat, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Makakahawak pa kaya siya muli ng lapis? Magkakaroon pa kaya siya ng pagkakataong mabawi ang dangal na tinapaktapakan ng mga taong pinaglingkuran niya? Hindi napansin ni Marian ang isang maliit na detalye sa blueprint na kanyang naalaala. Isang pulang krus sa sulok ng plano ng pundasyon. Isang babala na hindi niya natapos dahil sa pag-atake ng sakit sa kanyang tiyan noong gabing iyon. Samantala, sa mansyon, ipinakita ni Victor ang blueprint kay Doña Carmen. Ang matanda ay tila nabuhayan ng loob. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa habang tinitingnan ang dambuhalang plano ng gusali. Ito na. Ito ang magpapayaman sa atin ng 10 beses. Ang hiyaw ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay puno ng kasakima. Simula na ang paghahanap ng mga investors. Ipapakita natin sa buong mundo ang galing ng mga Alcantara. Hindi napansin ng dalawa ang maliit na pagkakamali sa disenyo. Ang kanilang mga mata ay nabulag na ng kinangnang ginto at kapangyarihan nang hindi nalalamang ang kanilang itinatayong palasyo ay may pundasyong gawa sa buhangin at kasinungalingan. Ang gabi sa San Isidro ay binalot ng isang nakakangit-ngit na galit mula sa kalikasan. Ang hanging humahampas sa mga pader na kawayan ay tila isang dambuhalang nagngangalit. Sinusubukang baklasin ang bawat hibla ng nipa na nagsisilbing silong ng mga mangingisda. Walang tigil ang buhos ng ulan na tila mga maliliit na bato na bumabagsak sa bubong, at ang bawat dagundong ng kulog ay nagpapayanig sa lupang kinatatayuan ng kanilang maliliit na kubo. Sa loob ng tahanan ni Aling Rosa, mahigpit ang yakap ni Marian sa kanyang anak. Nararamdaman niya ang panginginig ng maliit na katawan nito habang ang tubig ulan ay nagsisimula ng tumulo mula sa mga butas ng kanilang atip. Sa kabilang sulok, abala si Gabriel sa pagtatali ng mga lubid sa mga haligi ng bahay. Ang kanyang mga kalamnan ay bumabakas sa bawat hatak upang masiguro na hindi lilipad ang kanilang tanging kanlungan.
Marian, kailangan nating lumipat sa mas matibay na silungan. Ang tubig sa dagat ay nagsisimula ng umakyat. Ang sigaw ni Gabriel sa gitna ng ingay ng bagyo. Hindi nagatubili si Marian. Sa kabila ng hapdi ng kanyang sugat, binuhat niya ang kanyang anak at binalot ito ng makapal na plastik upang hindi mabasa. Kasama si Gabriel at Aling Rosa, lumabas sila sa gitna ng madilim at maputik na gabi. Ang bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa malakas na hangin na tila gustong tangayin ang sino mang haharang sa landas nito. Tumulong si Marian sa pag-akay sa mga matatanda at bata sa kanilang komunidad patungo sa maliit na kapilya sa itaas ng burol. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang mga kapitbahay, mga taong walang ibang yaman, kundi ang kanilang mga payak na tahanan na ngayon ay isa-isang nilalamon ng unos. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Marian. Ang kanyang isipan ay hindi lamang nakatuon sa takot, kundi sa obserbasyon kung paano bumibigay ang mga istruktura sa paligid niya. Kinabukasan, ang pagsikat ng araw ay nagdala ng isang malungkot na tanawin. Ang San Isidro ay tila isang basag na laruan. Maraming bahay ang nawalan ng bubong. Ang mga bakod ay nakatumba. At ang mga kagamitan ay nakakalat sa putikan. Maririnig ang mahihinang hikbi ng mga nanay habang tinitingnan ang kanilang mga nasirang ari-arian. Nakatayo si Marian sa harap ng mga guho. Hindi siya umiiyak. Sa halip, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa mga nabaling kahoy at mga natumbang haligi. Bilang isang arkitekto, nakikita niya ang dahilan kung bakit bumigay ang mga ito. Ang maling pagkakakabit ng mga dugtungan, ang mahinang pundasyon, at ang kawalan ng tamang anggulo upang labanan ang lakas ng hangin. Lumapit si Gabriel sa kanya. Bitbit ang isang baso ng mainit na kape. Pasensya ka na, Marian. Ganito talaga ang buhay namin dito tuwing may bagyo. Paulit-ulit na nasisira. Paulit-ulit na itinatayo. Tumingin si Marian sa kanya. May bagong apoy sa kanyang mga mata. Hindi kailangang maging ganito, Gabriel. Maaari nating itayo ang mga bahay na hindi basta-basta matitibag ng hangin, kahit gamit lamang ang mga materyales na narito. Yumukod si Marian sa basang lupa. Gamit ang dulo ng kanyang tila basang duster, dahan-dahan niyang pinunasan at pinatag ang isang bahagi ng lupa. Tila ba ito ay isang mamahaling drafting table? Ang bawat hagod ng kanyang kamay sa putik ay puno ng paggalang sa sining na akala niya ay kinalimutan na niya. Gabriel, maaari mo ba akong ikuha ng isang uling mula sa kusina at ilang piraso ng nabaling kawayan? Ang pakiusap niya. Nagtataka man ay sumunod si Gabriel. Pagbalik niya, nakita niyang nakaluhod si Marian. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo pa dahil sa bagyo. Ngunit ang kanyang mukha ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Gamit ang itim na uling, nagsimulang gumuhit si Marian sa patag na lupa. Ang bawat guhit ay diretsyong-diretsyo. Ang bawat sukat ay tila ba tinitimbang ng kanyang mga mata. Ipinakita niya kay Gabriel ang isang disenyo ng bahay na may A-frame at mga cross-bracing na gawa sa kawayan. Ang disenyo ay simple ngunit matalino. Isang istruktura na hahayaan ng hangin na dumaan ng hindi binubuhat ang bubong. Habang abala si Marian sa pagpapaliwanag, isang itim na SUV na may madidilim na bintana ang dahan-dahang dumaan sa mabatong kalsada ng baryo. Huminto ito ng sandali, tila ba tinitingnan ng pinsala ng bagyo bago muling humarurot palayo. Walang nakakita kung sino ang nasa loob, ngunit ang presensya nito ay tila nag-iwan ng isang kakaibang bigat sa hangin. Hindi ito napansin ni Marian. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pagbuo muli. Napanganga si Gabriel habang tinitingnan ang drawing sa lupa. Hindi niya akalain na ang mga simpleng kawayan at lubid na ginagamit nila araw-araw ay maaaring maging ganoon katatag kung gagamitan ng tamang kaisipan. Marian, paano mo naisip ang ganitong tibay sa mga sirang kahoy lang? Parang nakikita mo ang loob ng bawat haligi. Ang bulong ni Gabriel na puno ng paghanga.
Tumingin si Marian sa kanyang mga kamay na ngayon ay puno ng itim na uling at putik. Ito ang mga kamay ng isang arkitekto na muling nagising. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na halaga. Dahil ang tunay na lakas, Gabriel, ay wala sa mahal na semento, ang sabi ni Marian habang nakatingin sa kanyang anak na ligtas na karga ni Aling Rosa. Nasa puso ito ng disenyo na gustong magligtas ng buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang nangiti, nananatili ang tanong, sino ang nasa loob ng sasakyang dumaan? At hanggang kailan mananatiling lihim ang kanyang kinaroroonan mula sa mga taong gustong bumura sa kanyang pangalan? Ang amoy ng bagong tabas na kawayan at ang malagkit na dagta ng kahoy ay humahalo sa maalat na simoy ng dagat sa San Isidro. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, ang katahimikan ay napapalitan ng masiglang pagtutulungan ng mga mangingisda. Hindi sila gumagamit ng mga dambuhalang crane o mamahaling makinarya. Ang tanging sandata nila ay ang kanilang mga bisig at ang malinaw na direksyon mula sa isang babaeng dati ay akala nila ay isang mahinang biktima lamang ng tadhana. Nakatayo si Marian sa gitna ng ginagawang balangkas ng bahay ni Aling Rosa. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang mga daliri ay puno ng itim na mantsa mula sa uling. Mang Pedro, kailangan nating pag-isahin ang pagkakabit ng mga kawayang ito sa paraang patrianggulo. Iyan ang magsisilbing spine ng bahay para hindi ito basta-basta mabuwal ng hangin. Ang paliwanag ni Marian habang itinuturo ang mga dugtungan. Ang bawat mangingisda ay nakikinig ng mabuti. May kakaibang awtoridad sa boses ni Marian. Hindi ito ang awtoridad na nanggagaling sa pananakot, kundi ang awtoridad na hatid ng tunay na karunungan. Habang pinapanood sila ni Gabriel mula sa malayo, hindi niya mapigilang mapangiti. Nakikita niya ang unti-unting pagbabalik ng liwanag sa mga mata ni Marian. Ang lapis na hawak nito ay tila naging karugtong na ng kanyang mga daliri. Muling binibigyang buhay ang sining na matagal na panahong ibinaon sa limot. Samantala, sa isang air-conditioned na ballroom sa lungsod, ang paligid ay puno ng mga taong nakasuot ng mamahaling sutla at diamante. Ang tunog ng mga basong kristal na nagtatamaan ay tila isang musikang sumasagisag sa yaman ng mga alkantara. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Carmen, hawak ang isang kopita ng champagne. Ang aking anak, na si Victor, ay hindi lamang isang alkantara. Siya ay isang henyo na magbabago sa skyline ng ating bansa sa pamamagitan ng Pangarap Tower. Ang proyektong ito ay simbolo ng aming katatagan, ang mariing pahayag ng matanda. Habang si Victor ay nakatayo sa tabi niya, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang mapagpanggap na ngiti. Ang bawat palakpakan ng mga panauhin ay tila isang mantsa sa katotohanan, dahil ang bawat linyang ipinagmamalaki nila ay ninakaw mula sa isang inang itinapon nila sa lansangan. Bumalik ang gabi sa San Isidro, kung saan ang tanging ilaw ay nanggagaling sa mga gasera at ang kislap ng mga bituin. Katatapos lang ng hapunan nang lumapit si Gabriel kay Marian na kasalukuyang nagpapatulog sa kanyang anak. Marian, may gusto sana akong ipakita sa iyo sa silong. Ang mahinang yaya ni Gabriel. Dahan-dahang sumunod si Marian. Doon sa ilalim ng maliit na kubo ay nakatayo ang isang bagay na nakatakpan ng lumang sako. Tinanggal ni Gabriel ang takip at halos mapahinto ang paghinga ni Marian. Isang desk na gawa sa matibay na kahoy ng nara, makinis ang ibabaw, at may tamang taas para sa pagdodrawing. Sa gilid nito ay may maliit na lalagyan para sa mga panulat. Ginawa ko ito mula sa mga natirang tabla sa kumpunihan. Alam kong kailangan mo ng tamang lugar para sa mga plano mo. Ang sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos sa gitna ng katahimikan. Hindi nakapagsalita si Marian. Hinaplos niya ang ibabaw ng talahanayan. Nararamdaman ang pagmamahal na ibinuhos ni Gabriel sa bawat kanto nito.
Pagkatapos, kinuha ni Gabriel ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa lamesa. Sa loob nito ay isang set ng mga bagong lapis at isang pambura. Alam kong hindi ito kasing mahal ng mga gamit mo dati sa opisina, pero gusto kong malaman mo na dito sa San Isidro, ang talino mo ay hindi pa bigat. Ito ay isang biyaya. Dagdag pa ni Gabriel. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Walang anumang hawakan ng kamay, walang yakap, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay tila napuno ng isang kuryenteng hindi maipaliwanag. Nararamdaman ni Marian ang init ng paggalang ni Gabriel, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan noong siya ay nasa piling pa ni Victor. Sa loob ng 5 taon, pinaramdam sa kanya na siya ay walang kwenta. Ngunit sa simpleng regalong ito ni Gabriel, naramdaman niyang muli siyang naging tao. Salamat, Gabriel. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Ang bulong ni Marian, ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa namumuong luha. Wala yon, Marian. Gusto ko lang na makita kang muling lumilikha. Ang tugon ni Gabriel bago siya dahan-dahang tumalikod upang bigyan ng espasyo ang babae. Nanatiling nakatayo si Marian sa harap ng kanyang bagong lamesa. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi siya natatakot sa hinaharap. Ngunit habang hawak niya ang isa sa mga lapis, isang malakas na bugso ng hangin ang biglang pumasok sa silong, tila isang babala mula sa dagat. Ang buntot ng bagyo ay tila bumabalik at ang bagong gawang bahay ni Rosa ang unang susubukin. Lahat ng mangingisda ay lumabas sa kanilang mga pinto. Nandoon ang kaba kung ang disenyo ba ng isang babaeng arkitekto ay talagang makakaligtas sa kanila o kung muli ba silang mawawalan ng lahat sa gitna ng dilim. Sa gitna ng nagngangalit na bugso ng hangin na tila gustong lamunin ang buong baybay ng San Isidro, ang bawat mata ng mga mangingisda ay nakatitig sa bahay ni Aling Rosa. Ang tunog ng mga kawayang nagkiskisan ay tila isang nakakatakot na babala sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa bawat paghampas ng hangin, ang istruktura ay nanatiling matatag. Ang mga dugtungan na itinuro ni Marian ay hindi bumitaw. Ang A-frame na disenyo ay hinahayaan lamang ang hangin na dumaan ng hindi binubuhat ang bubong. Nakatayo si Marian sa ilalim ng ulan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang pinapanood ang resulta ng kanyang pinaghirapan. Nang tumigil ang malakas na bugso, isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Bago ito napalitan ng malakas na hiyawan ng katuwaan mula sa mga mangingisda. Ang galing mo, Marian. Hindi man lang natanggal ang kahit isang pirasong nipa. Ang sigaw ni Mang Pedro habang niyayakap ang kanyang pamilya sa loob ng matibay na silungan. Doon, sa gitna ng putikan at ulan, binigyan si Marian ng isang bagong pangalan, Inhinyera ng Bayan. Ang bawat pasasalamat at yakap mula sa mga taong halos wala ng ari-arian ay tila isang gamot sa kanyang sugatang puso. Pakiramdam niya, ang kanyang pagkatao na dati ay dinurog ng mga alkantara ay unti-unti nang nabubuo muli, mas matatag pa sa anumang semento. Malayo sa payapang tagumpay ng San Isidro, ang lungsod ay nagniningning sa ilalim ng mga makukulay na neon lights. Sa loob ng isang eksklusibong club, ang usok ng mamahaling tabako at ang amoy ng alak ay humahalo sa malakas na tugtugan. Nakaupo si Victor sa gitna ng kanyang mga kaibigang negosyante. Suot ang isang mamahaling suit na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Cheers para sa pinakamagaling na arkitekto ng ating henerasyon. Ang hiyaw ng isa niyang kaibigan habang itinataas ang baso ng whiskey. Ngumiti ng malapad si Victor. Ang kanyang mukha ay namumula na dahil sa kalasingan. Salamat! Salamat! Alam niyo naman, ang sining ay nasa dugo ko na. Ang Pangarap Tower ay simula pa lang ng aking pamamayagpag. Ang hambog na sagot ni Victor. Ngunit sa kabila ng kanyang pagyayabang, ang kanyang suot na kravat ay bahagyang tabingi at ang kanyang mga mata ay tila laging nakatingin sa kung saan. Tila ba may kinatatakutang anino
nalilitaw anumang oras. Ang kanyang buong pagkatao ay isang malaking kasinungalingan, isang magandang balat na walang laman sa loob. Pagbalik sa San Isidro, ang gabi ay muling naging payapa. Sa loob ng bagong bahay ni Rosa, pinagmamasdan ni Marian ang kanyang anak na si Kiko habang ito ay mahimbing na natutulog. Hinaplos niya ang maliit na pisngi ng bata at bumulong ng mahina. Hindi ko hahayaang lumaki ka sa isang mundong puno ng kasinungalingan, anak. Ipapangako ko sa iyo, walang sino man ang muling aapak sa atin. Ang panata ni Marian, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Lumabas si Marian sa beranda upang langhapin ang sariwang hangin ng gabi. Nakita niya si Gabriel na nakaupo sa isang mambobote sa pampang, pinagmamasdan ng buwan. Dahan-dahang lumapit si Marian at tumabi sa kanya. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Sapat na ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang naramdaman ni Marian ang pagbigat ng kanyang mga talukap. Sa sobrang pagod at sa pakiramdam ng seguridad na hatid ni Gabriel, hindi niya namalayang dahan-dahan niyang isinandig ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Napatigil ang paghinga ni Gabriel nang maramdaman ang init ng ulo ni Marian sa kanyang balikat. Hindi siya gumalaw, tila ba natatakot na kapag kumilos siya ay maglalaho ang mahiwagang sandaling iyon. Ang amoy ng buhok ni Marian na humahalo sa amoy ng dagat ay tila isang nakakalasing na pabango para sa kanya. Hindi ito ang uri ng langman na nakikita sa mga pelikula. Ito ay isang langman na binuo mula sa tiwala at pagkakaisa sa gitna ng hirap. Salamat sa lahat, Gabriel. Ang mahinang bulong ni Marian bago siya tuluyang pumikit. Hinayaan ni Gabriel na manatili sila sa ganoong posisyon. Ang kanyang malaking kamay ay dahan-dahang lumapit sa kamay ni Marian, ngunit nanatiling ilang sentimetro ang layo. Isang pagpapakita ng matinding respeto. Samantala, sa opisina ng mga Alcantara, isang matandang inhinyero ang pumasok sa silid ni Victor. Bit-bit ang isang tumpok ng mga dokumento. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sir Victor, kailangan niyo po itong tingnan. May nakita po kaming mali sa kalkulasyon ng pundasyon sa ilalim ng basement. Mukhang may hindi natapos na equation dito. Ang babala ng matanda. Padabog na tumayo si Victor, ang kanyang mukha ay nagngangalit. Anong sinasabi mo? Ako ang gumawa niyan. Huwag mo akong tuturuan sa trabaho ko. Pero sir, kung itutuloy natin ito nang hindi na itatama ang pagkakaiba ng load-bearing capacity, baka maging delikado ang gusali pagdating sa itaas na palapag. Ang pagpilit ng inhinyero, kinuha ni Victor ang folder at inihagis ito sa mukha ng matanda. Sinisiraan mo ba ako? O gusto mo lang kumuha ng pera sa akin? Layas! Mula ngayon, tanggal ka na sa trabahong ito. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Naiwan ng matanda na nanginginig ang mga kamay habang pinupulot ang mga papel sa sahig. Alam niya ang katotohanan, ngunit ang kasakiman ni Victor ay mas malakas pa sa anumang babala. Sa San Isidro, isang maliit na dyaryo ang tinangay ng hangin sa harap ng kubo ni na Gabriel kinabukasan. Ang headline ay tungkol sa nakamisteryong babaeng arkitekto ng San Isidro na may kasamang malabong litrato ni Marian habang nagtuturo sa mga mangingisda. Ang dyaryong yun ay dahan-dahang lumipad, tila ba may sariling pakpak, patungo sa kalsada kung saan ang isang itim na SUV ay muling nakaparada sa di kalayuan. Ang sikat ng araw sa lungsod ay tumatama sa salamin ng dambuhalang opisina ni Victor, na tila ba isang gintong kalaasag na nagtatago sa lahat ng dumi sa loob nito. Nakaupo si Victor sa kanyang malambot na leather na upuan, habang ang isang kopya ng lokal na dyaryo ay nakapatong sa kanyang lamesa. Ang headline tungkol sa misteryosong babaeng arkitekto ay nakabandera, ngunit sulyap lamang ang ibinigay ni Victor dito. Basura. Ang maikling komento ni Victor bago niya kinuha ang dyaryo at ibinato ito ng direkta sa basurahan. Ang mga tagalalawigan talaga.
Gagawa at gagawa ng kwento para lang mapansin. Walang sino mang arkitekto sa isang maliit na baryo ang makakapantay sa'kin. Ang kanyang tinig ay puno ng kayabangan. Hindi man nang sumagi sa kanyang isip na ang babaeng nasa malabong litrato ay ang asawang itinapon niya sa kalsada. Masyado siyang abala sa paghahanda para sa kanyang gala night, ang gabi kung saan opisyal na ilulunsad ang proyektong ninakaw niya. Sa kanyang isip, ang lahat ng bakas ni Marian ay nabaon na kasama ng ulan noong gabing iyon. Samantala, sa kabayanan ng San Isidro, ang ingay ng palengke at ang amoy ng sariwang isda ay nagsisilbing musika sa pandinig ng mga tao. Naglalakad si Marian bitbit ang isang plastik ng gatas para sa kanyang anak na si Kiko. Ang kanyang duster ay may mantsa ng putik at ang kanyang mga tsinelas ay manipis na. Ngunit ang kanyang mukha ay may bakas ng kapayapaan. Isang kapayapaang biglang mapupunit sa loob ng isang segundo. Napahinto si Marian sa harap ng isang tindahan ng mga kagamitang pang-elektroniko. Isang dambuhalang telebisyon ang nakaharap sa kalsada at doon ay ipinapakita ang isang makulay na 3D animation ng isang gusali. Ang Pangarap Tower. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Marian. Ang bawat guhit, ang bawat sukat ng bintana, at ang kakaibang kurbada ng bubong. Lahat ng yon ay bahagi ng kanyang kaluluwa. Iyon ang mga linyang iginuhit niya habang tinitiis ang pagsipa ni Kiko sa kanyang sinapupunan. Ninakaw mo? Ang halos hindi marinig na bulong ni Marian. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang plastik ng gatas na hawak niya ay unti-unting nayuyupi dahil sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang animation sa telebisyon ay nagpatuloy sa pag-ikot. Ipinapakita ang bawat anggulo ng gusali. Ngunit habang tinititigan ni Marian ang bahagi ng pundasyon at ang koneksyon nito sa pangunahing haligi, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanyang isipan. Ang gabing sinusubukan niyang tapusin ang kalkulasyon ng load-bearing capacity ng basement. Noon niya natuklasan na ang orihinal na disenyo ay may malaking butas, isang pagkakamali sa weight distribution na magdudulot ng pagguho kapag umabot na sa ika-30 palapag ang konstruksyon. Hindi niya natapos itama ang pagkakamaling iyon dahil doon na siya kinaladkad palabas ni na Victor at Doña Carmen. Hindi maaari. Victor, anong ginawa mo? Ang bulalas ni Marian, na tila ba ang kanyang boses ay naging isang matalim na hiyaw sa loob ng kanyang isipan. Ang 3D model sa screen ay nagpapakita ng isang perpektong tore, ngunit sa mata ni Marian, ang toreng iyon ay isang dambuhalang na itatagong kabaong. Nakikita niya ang bawat bitak na mangyayari. Naririnig niya ang tunog ng pagkapunit ng bakal at ang pagdurog ng semento sa ilalim ng bigat na hindi kayang dalhin ng pundasyon. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, tila isang tambol na nagbababala ng kamatayan. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang ninakaw na dangal. Ito ay tungkol sa libu-libong buhay na papasok sa gusaling iyon. Ang mga manggagawa, ang mga pamilyang bibili ng unit, at ang mga taong maglalakad sa ilalim nito. Lahat sila ay nasa panganib dahil sa kasakiman ni Victor. Hindi. Guguho yon. Siguradong guguho yon. Ang paulit-ulit na sabi ni Marian habang siya ay dahan-dahang umaatras mula sa tindahan. Ang kanyang paningin ay nagdidilim at ang ingay ng palengke ay tila naging isang malungkot na ugong na lamang. Ang kanyang takot ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa isang trahedyang alam niyang darating kung hindi siya magsasalita. Ngunit paano siya pakikinggan? Siya ay isang hamak na misteryosong babae lamang sa isang liblib na baryo, habang si Victor ay ang hari ng arkitektura sa lungsod. Napahawak si Marian sa dingding ng tindahan upang hindi siya mabuwal. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bigat ng libu-libong toneladang semento. Sa sandaling iyon, ang kanyang misyon ay nagbago.
Hindi na lamang ito tungkol sa pag-alaga kay Kiko o sa pagtulong sa San Isidro. Kailangan niyang pigilan ang pagdanak ng dugo na dulot ng sarili niyang mga guhit. Ang imahe ni Victor na nakangiti sa telebisyon ay tila isang demonyong nanunuya sa kanyang kahinaan. Habang muling humaharurot ang itim na SUV sa di kalayuan ng San Isidro, ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng humabol kay Marian. Dala ang isang katotohanang mas nakakatakot pa sa kamatayan. Hahayaan ko ba silang mamatay sa ilalim ng mga guhong gawa ko? Ang tanong na yon ay tila isang malupit na bulyaw sa loob ng isipan ni Marian habang siya ay mabilis na naglalakad pabalik sa San Isidro. Ang sikat ng araw ay tila hindi na nakakapaso sa kanyang balat dahil sa tindi ng lamig na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Ang bawat hakbang niya sa mabatong kalsada ay tila paghakbang sa ibabaw ng mga pako ng pagsisisi. Pagdating niya sa maliit na kubo, hindi na niya nagawang batiin si Aling Rosa. Dumiretso siya sa ilalim ng silong sa bagong lamesang ginawa ni Gabriel para sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang mga piraso ng papel at ang lapis na ibinigay sa kanya. Doon, sa gitna ng katahimikan ng hapon, nagsimulang lumikha si Maria ng isang serye ng mga komplikadong kalkulasyon. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw. Ang bawat numero ay tila mga sundalong nagmamartsa patungo sa isang madugong labanan. Isang malakas na tunog ng pagkabali ng dulo ng lapis ang umalingaw-ngaw nang madiinan niya ito ng husto sa papel. Naputol ang matulis na bahagi, ngunit hindi siya tumigil. Gamit ang isang maliit na kutsilyo, muli niyang tinasahan ng lapis, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng pokus. 30 palapag, 31,000 tonelada ng semento. Ang bulong ni Marian, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang pundasyon sa ilalim ng basement. Hindi nito kakayanin ang lateral load kapag humampas ang malakas na hangin. Isang malamig na pawis ang gumulong mula sa kanyang noo patungo sa kanyang pisngi. Nakita niya sa kanyang isipan ang bawat detalye ng trahedya. Ang unang bitak sa semento, ang pagkapunit ng mga bakal na tila ba mga sinulid lamang, at ang dambuhalang pagguho ng Pangarap Tower sa gitna ng lungsod. Ang libu-libong manggagawa na umaasa sa sahod. Ang mga pamilyang bibili ng pangarap na bahay. Lahat sila ay magiging biktima ng isang henyong magnanakaw na si Victor. Binitawan ni Marian ang kanyang lapis at napasandal sa upuan. Itinakip niya ang kanyang mga palad sa kanyang mukha. Sinusubukang pigilin ang pagdaloy ng mga luha. Isang bahagi ng kanyang kalooban ang nagsasabing pabayaan na niya. Hayaan si Victor na bumagsak. Hayaan si Doña Carmen na mawalan ng lahat ng kayamanan. Iyon ang tamang karma para sa kanila. Iyon ang kabayaran sa pagtapon sa kanya sa ulan kasama ang kanyang anak. Ngunit ang isa pang bahagi ng kanyang puso ay sumisigaw sa tindi ng konsensya. Bilang isang arkitekto, ang kanyang unang tungkulin ay protektahan ang buhay. Ang sining niya ay hindi para pumatay, kundi para magbigay ng kanlungan. Naramdaman ni Marian ang isang mahinang paghaplos sa kanyang balat. Ang kanyang anak na si Kiko ay gising na at dahan-dahang gumagapang patungo sa kanya sa ibabaw ng banig. Ang maliit na kamay nito ay humawak sa kanyang daliri. Tila ba nagtatanong kung bakit malungkot ang kanyang ina. Doon tuluyang bumagsak ang mga luha ni Marian. Niyakap niya ang kanyang anak nang mahigpit. Ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa mahinang iyak ng sanggol. Marian. Ang malalim at banayad na boses ni Gabriel ay bumasag sa katahimikan. Nakatayo ito sa may hagdanan, bit-bit ang isang tumpok ng mga panggatong. Nakita niya ang bawat bakas ng pagdurusa sa mukha ni Marian. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mga kahoy at lumapit sa babae. Hindi nagsalita si Gabriel, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang matibay na dingding na nagpoprotekta kay Marian mula sa hangin.
Inabot ni Gabriel ang isa sa mga papel na puno ng kalkulasyon. Kahit hindi siya isang arkitekto, naiintindihan niya ang bigat ng damdamin ni Marian. Ang paghihiganti ay panandalian, Marian. Ang sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng kalamigan. Ngunit ang budhi ay panghabambuhay. Kung hahayaan mong mangyari ang kinatatakutan mo, ikaw ang habambuhay na makukulong sa rehas ng sarili mong konsensya. Tumingin si Marian kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Pero Gabriel, kinuha nila ang lahat sa akin. Pinalayas nila ako na parang aso. Paano ko sila ililigtas? Naupo si Gabriel sa sahig sa tabi ni Marian. Sapat na malapit upang maramdaman ang init ng kanyang balat, ngunit sapat na malayo upang magbigay ng respeto. Kinuha niya ang nanginginig na kamay ni Marian at dahan-dahang pinisil ito. Ang haplos ng kanyang mga kamay na may kalyo ay tila nagbibigay ng bagong lakas kay Marian. Hindi mo sila ililigtas dahil mahal mo sila. Ang tugon ni Gabriel habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Marian. Ililigtas mo ang mga tao dahil iyan ang tunay na ikaw. Huwag mong hayaan na ang kasamaan nila ang magdikta kung anong klaseng tao ka dapat. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tunog ng mga alon sa dalampasigan ay tila isang malungkot na awit ng pagsang-ayon. Sa sandaling iyon, ang takot ni Marian ay unti-unting napalitan ng isang bago at mas matinding determinasyon. Ang bawat numero sa papel ay naging malinaw. Ang bawat pagkakamali ay dapat na itama. Ang gyera sa loob ng kanyang puso ay natapos na. Kailangan kong bumalik sa lungsod, Gabriel. Ang sabi ni Marian, ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Kailangan kong pigilan ang kamatayan bago pa ito magsimulang gumapang sa pundasyon ng gusaling iyon. Hindi sumagot si Gabriel, ngunit ang kanyang pagtango ay puno ng suporta. Alam niya na ang paglalakbay na ito ay puno ng panganib. Ngunit alam din niya na ito ang tanging paraan upang tuluyang makalaya si Marian mula sa anino ng kanyang nakaraan. Tumayo si Marian at dahan-dahang itiniklop ang mga papel. Sa unang pagkakataon, hindi na siya ang biktima. Siya na ang magiging tagapagtanggol. Ngunit habang inihahanda niya ang kanyang sarili, hindi niya alam na sa lungsod, ang seremonya ng paglulunsad ay nagsimula na at ang bawat segundong dumadaan ay lapit ng lapit sa isang trahedyang bibilang ng mga bangkay. Hinawakan ni Marian ang kanyang kaliwang pulso. Doon ay nakasuot ang isang maliit na bilog ng kahoy, isang singsing na hinaluan ng tali upang maging pulseras na mabilis na dinalubhasa at inukit ni Gabriel bago siya umalis. Ang bawat kanto ng kahoy ay makinis, tila may dalang init mula sa mga kamay ng lalaking nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Ito ang kanyang agimat, laban sa takot. Ang kanyang paalala na hindi na siya ang sugatang babaeng kinaladkad sa ulan. Pagbaba niya sa terminal, ang ingay ng mga busina at ang bilis ng lakad ng mga tao ay tila isang malakas na sampal ng realidad. Pagod ang kanyang katawan mula sa mahabang biyahe, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling alerto. Dumiretso siya sa tapat ng Grand Diamond Hotel, ang pinakamarangyang hotel sa puso ng lungsod kung saan gaganapin ang gala night ng mga Alcantara. Mula sa malayo, nakikita ni Marian ang dambuhalang tarpulin na nakasabit sa labas ng hotel. Naroon ang mukha ni Victor. Nakangiti ng may kakinisan, kasama ang pamagat na ang arkitekto ng bagong henerasyon. Sa ilalim nito ay ang imahe ng Pangarap Tower, ang kanyang obra maestra na naging instrumento ng panlilinlang. Napakagarbo ang bulong ni Marian. Ang kanyang tinig ay puno ng pait. Isang palasyong itinayo sa ibabaw ng mga ninakaw na pangarap. Humakbang si Marian patungo sa pangunahing pintuan ng hotel. Ang mga mamahaling sasakyan ay sunod-sunod na humihinto. Iniluluwa ang mga taong nakasuot ng mga diamante at tuksido. Nang makarating siya sa harap ng mga gwardiya, agad siyang hinarang ng isang lalaking nakauniporme.
Ang mukha nito ay puno ng panghahamak habang tinitingnan ang kanyang suot na simpleng blusa at pantalon na may kaunting bahid pa ng alikabok mula sa biyahe. Miss, bawal ang mga tambay dito. Para sa mga VIP lang ang event na ito, ang mariing sabi ng gwardiya. Ang kanyang kamay ay nakalagay sa kanyang baywang, tila handang itaboy ang sinumang hindi nababagay sa kinang ng hotel. May mahalaga akong kailangang sabihin sa mga organizer. Buhay ang nakataya rito. Ang pilit ni Marian, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kasamang diin. Lahat naman kayo. Buhay ang dahilan kapag gustong makapasok sa aircon. Miss, tignan mo ang sarili mo. Baka maling hotel ang napuntahan mo. Umalis ka na bago ko patawagin ang pulis. Ang sagot ng gwardiya nang may halong tawa mula sa kanyang kasamahan. Hindi nakipagtalo si Marian. Alam niya ang ganitong uri ng mga tao. Mga taong tumitingin sa halaga ng damit bago ang halaga ng katotohanan. Dahan-dahan siyang umatras, ngunit hindi siya sumuko. Pinagmasdan niya ang paligid ng hotel. Bilang arkitekto, alam niya ang bawat sulok ng mga ganitong istruktura. Hinanap niya ang gilid ng gusali, kung saan matatagpuan ang service entrance para sa mga catering staff at maintenance. Naglakad siya patungo sa madilim na pasilyo sa gilid ng hotel. Doon, nakita niya ang mga taong abala sa pagbubuhat ng mga tray ng pagkain at mga kahon ng alak. Kinuha ni Marian ang kanyang pagkakataon. Nang lumingon ang isang staff upang kumuha ng isa pang kahon, mabilis na pumasok si Marian sa loob, sumabay sa agos ng mga taong abala sa trabaho. Habang naglalakad sa mahabang pasilyo ng kusina, nararamdaman niya ang init ng mga kalan at ang amoy ng mamahaling luto. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila nakikipagpaligsahan sa tunog ng mga kubyertos na inaayos sa labas. Narating niya ang likod ng dambuhalang ballroom. Mula sa maliit na siwang ng pintong kahoy, nakita niya ang loob. Ang buong silid ay nagniningning sa kulay ginto. Ang mga chandelier ay tila mga bituin na bumaba sa lupa. At doon, sa gitna ng entablado, nakita niya si Victor. Nakahawak ito sa mikropono. Tumatawa kasama ang mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Sa gilid naman ay nakaupo si Doña Carmen, tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Nararamdaman ni Marian ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang takot na naranasan niya noong gabing pinalaya siya ay tila bumabalik. Ngunit sa tuwing dadaan ang kanyang daliri, sa singsing na kahoy na gawa ni Gabriel, ang takot na yon ay napapalitan ng galit. Huling hininga mo na ito, Victor. Ang bulong ni Marian sa kanyang sarili. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang liwanag mula sa ballroom ay tumama sa kanyang mukha at kasabay nito ang pag-aling-aungaw ng boses ni Victor sa buong silid. Ang disenyong ito ay bunga ng aking dugo at pawis. Ang Pangarap Tower ay walang kapintasan. Ang mga salitang yon ay tila huling mitya na nagpasiklab sa determinasyon ni Marian. Humakbang siya palabas, mula sa dilim patungo sa gitna ng liwanag, habang ang bawat mata sa loob ng ballroom ay isa-isang bumabaling sa babaeng may dalang katotohanang wawasak sa lahat ng kanilang kinang. Ang bawat linya, ang bawat sukat, at ang bawat anggulo ng Pangarap Tower ay nagmula sa sarili kong henyo. Ang boses ni Victor ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng pagyayabang na tila ba siya ang hari ng semento at bakal. Sa ilalim ng naglalakihang mga chandelier, ang kanyang ngiti ay nagniningning. Ngunit para kay Marian, na nakatayo sa may gilid ng makapal na kurtina, ang ngiting iyon ay tila isang sugat na pilit ibinubukas ang kanyang nakaraan. Humakbang si Marian palabas. Ang kanyang mga tsinelas ay walang tunog sa ibabaw ng pulang karpet. Ngunit ang bawat hakbang niya ay tila may dalang bigat ng isang dambuhalang katedral. Ang liwanag ng mga spotlight ay unti-unting tumama sa kanya. Mula sa kanyang simpleng suot hanggang sa kanyang mukhang payapa, ngunit may dalang matalim na determinasyon. Napatigil ang palakpakan.
Ang bulong-bulungan ay tila isang hanging mabilis na kumalat sa buong silid. Napatingin si Doña Carmen sa direksyon ni Marian at sa isang saglit, ang baso ng champagne na hawak ng matanda ay bahagyang nayanig. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panghahamak ay biglang nanlaki sa gulat at takot. Victor! Ang tanging nabigkas ni Victor nang makita ang asawang itinapon niya sa ulan. Ang mikropono sa kanyang kamay ay naglabas ng isang matinis na tunog ng feedback, tila isang hiyaw ng babala. Ilabas ang babaeng yan, guard. Bakit may nakapasok na pulubi rito? Ang sigaw ni Victor. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot na pilit itinatago ng galit. Baliw ang babaeng yan. Isang baliw na asawa na nanggugulo dahil sa pera. Hindi na tinag si Marian. Patuloy siyang naglakad patungo sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Victor. Nararamdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso, ang panunuyo ng kanyang lalamunan, at ang malamig na pawis sa kanyang mga palad. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang bilog na kahoy sa kanyang pulso, ang boses ni Gabriel ay tila bumubulong sa kanyang pandinig. Huwag mong hayaang ang kasamaan nila ang magdikta kung sino ka. Hindi ako nandito para sa pera mo, Victor. Ang simula ni Marian. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay ranmatch at puno ng awtoridad na tila ba ang buong silid ay napilitang tumahimik upang makinig. Nandito ako para sa katotohanan. Nandito ako para iligtas ang libu-libong buhay na papatayin ng iyong kayabangan at pagnanakaw. Bago pa man makakilos ang mga bodyguard, mabilis na narating ni Marian ang control booth ng projector. Gamit ang kanyang nanginginig ngunit tiyak na mga daliri, isinaksak niya ang isang maliit na device sa laptop na nakakonekta sa dambuhalang screen. Sa isang iglap, ang makulay na 3D animation ni Victor ay napalitan ng mga orihinal na blueprint. Ang mga guhit na may mga sulat kamay na tala sa gilid, ang mga kalkulasyong ginawa sa gitna ng puyat, at sa pinakaibaba ng bawat pahina, ang isang nakatagong watermarked signature na M.A. Marian Alcantara. Iyan ang orihinal na plano, ang sabi ni Marian habang itinuturo ang screen. At ito ang dahilan kung bakit ang Pangarap Tower ay magiging isang malaking kabaong. Pinindot ni Marian ang susunod na slide. Lumabas ang isang malaking pulang bilog sa bahagi ng pundasyon sa basement. Ang mga numero ng load-bearing capacity ay nag-flash sa screen, kasama ang mga kalkulasyong nagpapakita ng hindi maiiwasang pagguho kapag ang gusali ay umabot na sa itaas na bahagi. Ang mga investor sa harap ay nagsimulang tumayo. Ang mga bulong-bulungan ay naging malakas na ingay ng pag-aalinlangan. Isang matandang lalaki, ang pinuno ng International Engineering Association, ang lumapit sa screen at tinitigan ang mga numero. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Sa kabilang panig, si Doña Carmen ay tila hindi na makahinga. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napahawak sa kanyang leeg. Mahigpit na hinawakan ang kanyang mamahaling kwintas na yari sa mga perlas. Sa tindi ng kanyang panginginig at galit, ang tali ng kwintas ay biglang naputol. Ang tunog ng mga perlas na isa-isang nahuhulog at tumatalbog sa sahig ay tila mga butil ng ulan na bumabagsak sa isang libingan. Walang sino man ang nagtangkang pulutin ang mga ito. Magsinungaling ka na sa lahat, Victor, pero hindi mo mababago ang batas ng physics. Ang pagtatapos ni Marian, ang kanyang tinig ay malamig na tila yelo. Ang disenyong ninakaw mo ay hindi tapos at ang pagkakamaling hindi mo nakita ay siyang wawasak sa iyo. Tumitig ang matandang henyo ng engineering kay Victor. Pagkatapos ay kay Marian. Kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Victor. Diyos ko, tama ang babaeng ito. Ang structure na ito ay may fatal flaw sa base. Kung itutuloy ito, guguho ang buong tore sa oras na tamaan ito ng malakas na lindol o hangin. Ang katahimikan sa ballroom ay naging nakabibingi. Ang lahat ng kinang, ang lahat ng ginto,
At ang lahat ng kapangyarihan ng mga Alcantara ay tila naglaho sa loob ng isang saglit. Nakatayo si Marian sa gitna ng entablado, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang tunay na arkitekto ng kanyang sariling tadhana. Dahil sa babaeng ito, hindi matutuloy ang proyektong ito. Ang Pangarap Tower ay opisyal na suspendido. Ang anunsyo ng henyo. Ang boses na yon ay tila huling hatol na bumasag sa mundo ni Victor. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Marian ang isang matalim na kislap ng galit sa mga mata ni Victor. Isang galit na hindi tatanggap ng pagkatalo ng ganoon na lamang. Ang bawat piraso ng papel na nagsisilbing kontrata sa pagitan ng mga mamumuhunan at ng mga Alcantara ay nagliliparan sa hangin, tila mga puting bandila ng pagsuko sa gitna ng isang madugong labanan. Ang malakas na hiyawan ng mga galit na investors ay pumuno sa dambuhalang ballroom, nilulunod ang anumang tunog ng musika na kanina lamang ay nagbibigay ng kinang sa gabi. Ang mga taong dati ay nakikipagkamali kay Victor ay isa-isang tumalikod. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at puot. Ibalik niyo ang pera namin. Isang malaking panloloko ang proyektong ito. Ang sigaw ng isang matandang negosyante habang hinahablot ang bataw ng suit ni Victor. Nanginginig ang mga tuhod ni Victor habang sinusubukan niyang kumapit sa gilid ng podium. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. At ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin sa mga taong dati ay sumasamba sa kanya. Sa isang iglap, ang kanyang palasyo na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho sa kanyang harapan. Ma, anong gagawin natin? Ang utal na tanong ni Victor kay Doña Carmen. Ngunit ang tanging tugon na nakuha niya ay isang malakas na sampal na dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog ng palad ng matanda sa balat ni Victor ay umalingaw-ngaw, sapat na upang patahimikin ng sandali ang mga tao sa paligid. Wala kang kwenta. Isang simpleng trabaho lang, hindi mo pa nagawa ng tama. Pinahiya mo ang pangalan ng mga Alcantara. Ang bulyaw ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kanyang sariling anak. Sa sandaling iyon, ang tunay na ugali ng matanda ay lumabas. Ang pagmamahal niya ay nakabase lamang sa pakinabang at kapangyarihan. Nakatayo si Marian sa kabilang bahagi ng entablado, tahimik na pinagmamasdan ng eksena. Wala siyang nararamdamang katuwaan sa panunood ng kanilang pagbagsak. Ang tanging naroon ay ang isang malamig na pakiramdam ng katarungan. Ang bawat luhang ibinuhos niya sa ulan, ang bawat sakit ng kanyang sariwang tistis, at ang bawat gabing nagugutom siya sa San Isidro ay tila nakahanap na ng kanilang kabayaran. Biglang bumukas ang malaking pintuan ng ballroom. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos na pangpulisya ay bumasag sa kaguluhan. Isang grupo ng mga operatiba mula sa National Bureau of Investigation ang pumasok. Bitbit ang isang tumpok ng mga dokumento at isang warrant of arrest. Doña Carmen Alcantara at Victor Alcantara, inaaresto namin kayo sa kasong large-scale estafa at falsification of documents. Ang mariing anunsyo ng opisyal. Ang dambuhalang ballroom na kanina ay puno ng kinang ay naging isang madilim na selda para sa dalawa. Ang mga posas na bakal ay kumalansing habang ikinakabit sa mga kamay ni Doña Carmen. Ang matanda ay tila biglang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang tuwid na tindig ay nawala at ang kanyang mukha ay napuno ng takot. Ang kanyang mamahaling gown ay tila naging isang mabigat na pasanin habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas. Marian, tulungan mo ako. Pamilya tayo. Ang pagsusumamo ni Victor habang hinahawakan siya sa braso ng isang pulis. Tiningnan siya ni Marian ng diretso sa mga mata. Pamilya? Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng pangarap, Victor. At ang pamilya ay hindi nagtatapon ng sariling laman at dugo sa kalsada para lamang sa pera.
Tumalikod si Marian at nagsimulang maglakad palabas ng ballroom. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan ngunit matatag. Sa ilalim ng kanyang mga paa, naramdaman niya ang pagkadurog ng isang mamahaling sungglasses ni Victor na nalaglag sa sahig. Ang tunog ng nababasag na salamin ay tila isang huling tuldok sa kabanata ng kanyang paghihirap. Ngunit habang papalapit siya sa pintuan, isang mabilis na pagbabago sa hangin ang kanyang naramdaman. Isang malakas na sigaw ng galit ang pumunit sa katahimikan. "Kung babagsak ako, isasama kita sa impyerno, Marian?" Lumingon si Marian at nakita niya si Victor na nakawala sa pagkakahawak ng pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng kahibangan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng puot. Mabilis niyang dinampot ang isang matulis na kutsilyo na ginagamit sa paghiwa ng prutas mula sa mahabang lamesa ng buffet. Lahat ng tao ay napasinghap. Ang mga bodyguard ay hindi agad nakakilos dahil sa gulat. Mabilis na tumakbo si Victor patungo kay Marian. Ang kutsilyo ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng mga chandelier. Tila isang bituin na may dalang kamatayan. Napatigil ang mundo ni Marian. Nakita niya ang bawat detalye ng paglapit ni Victor. Ang pawis sa noo nito, ang ngingit ng kanyang mga ngipin, at ang talim ng kutsilyo na nakatutok sa kanyang dibdib. Wala siyang oras upang tumakbo. Wala siyang oras upang humingi ng saklolo. Ang huling nakita ni Marian bago siya pumikit ay ang anino ni Victor na tila isang dambuhalang halimaw na handang lumamon sa kanyang bagong buhay. Ang bawat segundo ay tila naging isang mabagal na pag-agos ng oras, habang ang talim ng kutsilyo ay papalapit sa dibdib ni Marian. Nakita niya ang bawat bakas ng pawis sa noo ni Victor, ang nanlilisik nitong mga mata na puno ng kahibangan, at ang mariing pagngit-ngit ng mga ngipin nito. Ang boses ng mga tao sa paligid ay naging isang malabong ugong na lamang, tila ba ang buong mundo ay huminto upang saksihan ang kanyang huling hininga. "Mamatay ka na, Marian." Ang hiyaw ni Victor, ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasusukol. Ngunit bago pa man madampi ang dulo ng kutsilyo sa kanyang blusa, isang malakas na braso ang biglang humarang sa gitna. Ang tunog ng pagtama ng laman sa bawat isa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom. Isang dambuhalang anino ang tumabon kay Marian, nagdadala ng amoy ng sariwang kahoy at alat ng dagat. Isang amoy na lalong nagpalakas ng kanyang loob. Si Gabriel. Hindi alam ni Marian kung paano ito nakapasok. Ngunit naroon si Gabriel, matatag na nakatayo sa pagitan niya at ng kamatayan. Sa isang mabilis at dutkwat na galaw, hinawakan ni Gabriel ang pulso ni Victor. Ang mga kamay ni Gabriel na sanay sa pagbuhat ng mabibigat na tabla at pagpukpok ng mga pako ay tila naging mga rehas na bakal na pumigil sa anumang galaw ni Victor. "Bitawan mo ang kutsilyo." Ang utos ni Gabriel, ang kanyang boses ay malalim at nakakapanginig, puno ng babalang hindi dapat baliwalain. "Sino ka ba? Huwag kang makialam dito." Ang sigaw ni Victor, habang sinusubukang pumiglas, ngunit lalong hinigpitan ni Gabriel ang pagkakahawak. Sa isang mabilis na pagpihit, narinig ang tunog ng pagkalas ng mga buto sa pulso ni Victor, sapat na upang mapabitaw ito sa sandata. Ang kutsilyo ay bumagsak sa marmol na sahig, lumikha ng isang matinis na tunog ng bakal na tumatalbog bago ito tuluyang tumigil sa paanan ni Marian. Agad na sumugod ang mga pulis at dinambahan si Victor. Pinadapa nila ito sa sahig. Ang kanyang mukha ay pilit na idiniin sa pulang karpet habang ikinakabit ang mga posas sa kanyang likuran. Ang lalaking kanina lamang ay umaasta na parang hari, ay isa na ngayong basang sisiw na umiiyak at nagmamakaawa. "Marian, please, matulungan mo ako." Ang hagulgol ni Victor, ang kanyang tinig ay puno ng karuwagan. Sa gilid, si Doña Carmen ay pilit na isinasakay sa patrol car. Ang kanyang mamahaling gown ay gusot-gusot na, at ang kanyang buhok na dati ay pulido ang ayos ay gulo-gulo na, tila isang pugad ng ibon. Wala nang bakas ng kapangyarihan sa kanyang mukha.
Ang tanging naroon ay ang isang mapait na hitsura ng isang matandang babaeng nawalan ng lahat. Naramdaman ni Marian ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga binti ay tila naging jelo at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa bugso ng emosyon. Bago pa man siya tuluyang mabuwal, naramdaman niya ang isang pares ng malalaki at mainit na braso na sumalo sa kanya. "Nandito na ako, Marian. Ligtas ka na." Ang bulong ni Gabriel habang inilalapit ang mukha ni Marian sa kanyang dibdib. Isinandal ni Marian ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Doon, sa gitna ng marangyang ballroom na naging saksi sa kanyang pait at tagumpay, tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga luha. Ang init ng katawan ni Gabriel ay tila isang matibay na haligi na nagpoprotekta sa kanya mula sa lahat ng bagyo ng kanyang buhay. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na puno ng mabulaklak na salita. Ito ay ang pag-ibig na handang sumugal ng buhay para sa kaligtasan ng isa. Paano ka? Paano ka nakarating dito?" Ang tanong ni Marian sa gitna ng kanyang hikbi. "Hindi ko kayang hayaan kang harapin silang mag-isa." Ang maikling sagot ni Gabriel habang hinahaplos ang buhok ni Marian. "Sumunod ako sa bus na sinakyan mo. Hindi ako titigil hanggat hindi kita na ibabalik sa San Isidro ng ligtas." Naglakad sila palabas ng hotel. Iniiwan ang kaguluhan, ang mga kumikislap na ilaw ng media, at ang mga dambuhalang kasinungalingan ng mga alkantara. Ang hangin sa labas ay malamig. Ngunit sa bisig ni Gabriel, naramdaman ni Marian ang isang uri ng init na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Nakatayo si Marian sa loob ng isang silid sa istasyon ng pulisya. Sa kabila ng makapal na salamin, nakikita niya si Victor. Nakasuot ito ng kulay orange na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang mukha ay payat na at puno ng mga gasgas. Wala na ang kintab ng kanyang mga mata. Inilapag ng isang opisyal ang isang folder sa harap ni Marian. "Miss Alcantara, ito ang huling dokumento. Kailangan lang namin ang iyong pirma para sa biktima ng attempted homicide. Pagkatapos nito, ang kaso laban kay Victor ay tuluyan ng uusad ng walang sagabal." Tiningnan ni Marian ang panulat na nasa ibabaw ng mesa. Sa kabilang panig ng salamin, nakita niya si Victor na dahan-dahang lumuhod. Ang lalaking dating tumatapak sa kanyang dangal ay ngayon ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa salamin habang umiiyak ng walang tunog. Nagsusumamo sa kanya na huwag ituloy ang kaso. Huminga ng malalim si Marian. Ang bigat ng panulat ay tila kasing bigat ng bawat taon na tiniis niya sa piling ng lalaking ito. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa papel habang si Victor ay lalong naging desperado sa kanyang pagsusumamo. Lalagdaan ba ni Marian ang huling hatol na magpapakulong sa ama ng kanyang anak habang buhay? O muli bang mangingibabaw ang awa sa kanyang puso? Ang bawat hikbi ni Victor sa likod ng makapal na salamin ay tila isang malungkot na himig na hindi na tumatagos sa matigas na pader ng puso ni Marian. Nakatingin ang lalaki sa kanya. Ang mga mata nito ay namumula at puno ng luha, habang ang mga kamay na dati ay tanging mamahaling relo at ginto ang hawak, ay ngayon ay nakadikit sa malamig na salamin, nanginginig at nagsusumamo. "Marian, maawa ka. Para kay Kiko, tatay pa rin ako ng anak mo. Huwag mo akong ipakulong sa kasong ito. Hinding-hindi ko na mauulit." Ang paos na tinig ni Victor na lumalabas mula sa maliit na speaker sa gilid ng salamin. Dahan-dahang itinaas ni Marian ang kanyang paningin. Tinitigan niya ang lalaking minsan ay inakala niyang kanyang mundo. Nakita niya ang bawat bakas ng karuwagan sa mukha ni Victor. Ang parehong karuwagan na nagtulak dito na magnakaw ng kanyang disenyo at itapon siya sa kalsada. Ang paggamit nito sa pangalan ni Kiko ay tila isang huling sampal sa kanyang pagiging ina. "Ginamit mo rin ang salitang anak nung itapon mo kami sa gitna ng ulan, Victor. Naalala mo ba ang lamig ng gabing iyon habang nakatingin ka sa amin
Mula sa itaas ng iyong tore? Ang tanong ni Marian. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw. Ito ay banayad, ngunit kasing talim ng isang dulo ng karayom na tumutusok sa budhi. Napaatras si Victor. Tila ba ang mga salita ni Marian ay pisikal na tumama sa kanyang dibdib. Nabulag lang ako ng ambisyon, Marian. Si Mama ang nagtulak sa akin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marian. Huwag mong isisi sa iba ang sarili mong kaduwagan. Ang isang tunay na haligi ay nananatiling matatag sa gitna ng bagyo. Hindi ito bumibigay at naninira ng iba para lang manatiling nakatayo. Ibinaling ni Marian ang kanyang atensyon sa puting papel na nasa harap niya. Ang bawat titik sa attempted homicide at large-scale fraud ay tila mga dambuhalang anino na naghihintay ng kanyang hatol. Kinuha niya ang panulat. Ang bigat nito sa kanyang mga daliri ay tila kasing bigat ng 5 taong pagtitiis, pananahimik at pagdurusa sa piling ng mga alkantara. Narinig ni Marian ang mabilis na paghinga ni Victor sa kabilang panig, ang tunog ng kanyang mga kuko na pilit kumakamot sa salamin sa tindi ng desperasyon. Ngunit sa isipan ni Marian, ang tanging naririnig niya ay ang mahinang yak ni Kiko noong gabing iyon sa ospital at ang banayad na boses ni Gabriel na nagsasabing ligtas na siya. Ibinaba ni Marian ang dulo ng panulat sa papel. Ang tunog ng tinta na kumakalat sa manipis na hibla ng dokumento ay tila isang huling hininga ng kanyang nakaraan. Sa bawat kurba ng kanyang pirma, nararamdaman ni Marian ang pagkawala ng bawat tanikala na nakagapos sa kanyang kaluluwa. Marian, huwag! Pakiusap! Ang huling hiyaw ni Victor nang makita ang dulo ng pirma ni Marian. Binitiwan ni Marian ang panulat. Ang tunog nito, nang lumapag sa kahoy na lamesa, ay tila isang tuldok sa isang mahabang kwento ng pait. Tumingin siya muli kay Victor, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang galit sa kanyang mga mata. Wala na ring puot. Ang tanging natira ay ang isang malalim na pakiramdam ng awa para sa isang taong hindi kailanman naintindihan ang tunay na kahulugan ng dangal. Pinapatawad na kita, Victor, ang sabi ni Marian na nagpahinto sa paghagulgol ng lalaki. Pinapatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit mo sa puso ko. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang mawawala ang katarungan. Kailangan mong pagbayaran ang bawat buhay na inilagay mo sa panganib. Tumayo si Marian at inayos ang kanyang blusa. Hindi na siya lumingon muli kahit narinig niya ang malakas na pagbagsak ng katawan ni Victor sa semento ng selda. Ang tunog ng kanyang paghagulgol na puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Naglakad si Marian palabas ng istasyon ng pulisya. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang martsa patungo sa kanyang kalayaan. Paglabas niya, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, mainit at puno ng pag-asa. Sa di kalayuan, nakita niya si Gabriel na nakasandal sa isang lumang sasakyan, naghihintay sa kanya. Tapos na ba? Ang tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Tapos na, Gabriel. Wala na ang mga anino. Ang sagot ni Marian habang nararamdaman ang banayad na hangin na humahaplos sa kanyang bagong gupit na buhok. Ngunit habang papasok sila sa sasakyan, napatigil si Marian. Isang pamilyar na tunog ng isang cellphone ang nagmula sa kanyang bag. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa sandaling sagutin niya ito, isang boses mula sa isang kilalang international architectural firm ang nagsalita. Is this Miss Marian Alcantara, the real architect of the Pangarap Tower? Ang tanong na yon ay tila isang bagong pintuan na bumubukas, isang alok na magdadala sa kanya pabalik sa mundo ng karangyaan at semento. Tatanggapin ba niya ang alok na muling maging reyna sa lungsod? O pipiliin niya ang katahimikan ng dagat sa piling ng lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magmahal?
Ang matinis na tunog ng kanyang cellphone sa loob ng bag ay tila isang boses mula sa nakaraan na pilit siyang hinihila pabalik sa semento at bakal ng lungsod. Hawak ang telepono, naramdaman ni Marian ang panginginig ng kanyang mga daliri habang nakikinig sa boses sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng paghanga, nag-aalok ng posisyong design director, isang marangyang kondo sa Makati, at ang pagkakataong maging mukha ng pinakamalaking architectural firm sa bansa. Miss Alcantara, ang iyong talino ay kailangan ng mundong ito. Huwag mong hayaang masayang ang iyong potensyal sa isang maliit na baryo, ang sabi ng lalaki sa kabilang linya. Tumingin si Marian sa malayo, sa mga naglalakihang gusali ng lungsod na tila mga dambuhalang kuko na gustong kumapit sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang paningin kay Gabriel. Nakasandal ito sa lumang sasakyan, tahimik na naghihintay. Ang kanyang mga mata ay puno ng suporta at pagtanggap. Walang bahid ng pamimilit sa mukha ni Gabriel. Handa siyang pakawalan si Marian kung yun ang magpapasaya rito. Thank you for the offer, sir. It's a dream job for any architect. Ang simula ni Marian, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng katiyakan. But I realized something. Ang pagbuo ng mga tore para sa mga taong mayroon na ng lahat ay hindi na sapat para sa akin. Ang gusto ko ay bumuo ng mga tahanan para sa mga taong wala kahit ano. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Marian. Tila ba ang bawat bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay sumama na sa hangin. Pumasok siya sa isang maliit na parlor sa kanto ng kalsada. Nang lumabas siya, ang kanyang mahaba at gulugulong buhok na naging saksi sa kanyang paghihirap ay wala na. Pinalitan ito ng isang maikli at modernong gupit na nagpapakita ng kanyang matatag na panga at nagniningning na mga mata. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang biktima. Ito ay mukha ng isang babaeng muling nagmamay-ari ng kanyang sarili. Bagay sa'yo, ang maikling komento ni Gabriel nang makita siya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito habang pinagbubuksan siya ng pinto ng sasakyan. Ang biyahe pabalik sa San Isidro ay puno ng katahimikan. Ngunit ito ay isang katahimikang hindi nakakabingi. Ito ay katahimikan ng dalawang taong nakahanap ng kapayapaan sa isa't isa. Habang unti-unting nagbabago ang tanawin mula sa madidilim na gusali patungo sa malalawak na taniman ng niyog at asul na dagat, naramdaman ni Marian ang bawat pintig ng kanyang puso na tila sumasabay sa indayog ng kalikasan. Pagdating nila sa terminal ng bus sa San Isidro, ang amoy ng tuyong damo at maalat na simoy ng dagat ang sumalubong sa kanila. Sa di kalayuan, nakita ni Marian si Aling Rosa na nakatayo sa tapat ng kanilang kubo. Karga ang kanyang anak na si Kiko. Mama, ma! Ang boses ng kanyang anak ay tila isang anghel na tumatawag sa kanya. Bumaba si Marian mula sa sasakyan at tumakbo patungo sa kanila. Ngunit bago pa man niya marating ang mga ito, dahan-dahang ibinaba ni Aling Rosa si Kiko sa lupa. Ang maliit na bata, na dati ay gumagapang lamang, ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang maliliit na paa ay nanginginig habang pilit na humahanap ng balanse sa ibabaw ng tuyong lupa. Napatigil si Marian. Ang bawat paghakbang ng maliliit na paa ni Kiko ay tila isang himala sa kanyang paningin. 1, 2, 3 hakbang. Hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa naghihintay na mga braso ni Marian. Niyakap niya ang kanyang anak nang mahigpit. Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng wagas na kaligayahan. Nakita mo yon, Marian? Naglalakad na ang apo ko. Ang sabi ni Aling Rosa habang pinupunasan din ang kanyang sariling mga mata. Tumayo si Marian, karga si Kiko, at tumingin kay Gabriel na ngayon ay nasa tabi na niya. Ang araw ay dahan-dahan nang lumulubog sa likod ng mga bundok, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa buong langit. Sa sandaling iyon, alam ni Marian na tama ang kanyang desisyon.
Walang anumang posisyon sa lungsod ang makakapantay sa pakiramdam ng pagtapak ng paa ng kanyang anak sa lupang sila mismo ang nagtanim ng pag-asa. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Marian. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang sumisid sa pagitan ng mga daliri ng babae. May sorpresa ako sa iyo, Marian. Halika sa taas ng burol. Ang bawat hakbang nila patungo sa itaas ay tila isang pag-akyat sa isang bagong yugto ng kanilang buhay. Ang tunog ng mga kuliglig ay nagsisimula ng umalingaw-ngaw at ang lamig ng gabi ay nagsisimula ng gumapang. Pagdating nila sa tuktok, napatigil si Marian sa kanyang nakita. Sa gitna ng burol, nakatayo ang isang maliit na istruktura na natatakpan ng mga dahon ng saging. Ang bawat haligi nito ay tila matibay at ang disenyo nito ay pamilyar sa paningin ni Marian. Ano ito, Gabriel? Ang tanong ni Marian. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad. Ang pundasyon ng ating bukas, ang tanging sagot ni Gabriel habang dahan-dahang hinahila ang mga dahon upang ipakita ang isang lihim na matagal na niyang inihahanda. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa malawak na asul na dagat ng San Isidro, nag-iiwan ng mga guhit na kulay ginto at rosas sa buong kalangitan. Sa itaas ng burol, kung saan ang simoy ng hangin ay amoy damo at kalayaan, nakatayo si Marian habang karga ang mahimbing na natutulog na si Kiko. Ang bawat pintig ng puso ng kanyang anak sa kanyang dibdib ay tila isang paalala na ang pinakamabigat na bagyo ng kanilang buhay ay tuluyan ng lumipas. Dahan-dahang tinanggal ni Gabriel ang mga huling dahon ng saging na nagtatago sa kanyang lihim na proyekto. Isang pundasyon na yari sa matibay na semento at mga haligi ng nara ang bumungad sa paningin ni Marian. Ang disenyo nito ay hindi katulad ng mga dambuhalang tore sa lungsod. Ito ay may malalawak na bintana para sa hangin, isang matatag na bubong para sa ulan, at isang beranda na nakaharap sa pagsikat ng araw. Ito ang bahay natin, Marian. Ang mahinang bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng dapit hapon. Itinayo ko ito ayon sa mga guhit mo sa lupa noon. Hindi ito kasing laki ng mansyon na iniwan mo, pero tinitiyak ko sa iyo, ang bawat pako at bawat tabla nito ay pinatibay ng respeto at katapatan. Hinaplos ni Marian ang isa sa mga haligi ng kahoy. Nararamdaman niya ang kinis nito, ang tibay na hindi kayang ibigay ng anumang halagang bira. Napatingin siya sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na dati ay tanging lapis lamang ang hawak, ngunit ngayon ay natuto ng humawak ng pag-asa. Sa sandaling iyon, sumagi sa kanyang isipan ang balita tungkol kina Victor at Doña Carmen. Ang balita ng kanilang pagkakakulong at ang pagbagsak ng kanilang kumpanya ay tila isang malayong bulong na lamang mula sa ibang mundo. Napagtanto ni Marian na ang tunay na kapayapaan ay hindi nanggagaling sa panonood ng pagbagsak ng iba, kundi sa pagtayo ng sarili mong buhay ng may malinis na budhi. Pinatawad ko na sila, Gabriel, ang sabi ni Marian habang nakatingin sa malayo. Hindi dahil sa nakalimutan ko ang sakit, kundi dahil ayaw kong maging bilanggo ng nakaraan. Ang katarungan ay nasa kamay na ng batas, ngunit ang kapayapaan ko ay nasa kamay ko na. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Marian. Ang init ng kanyang palad ay tila isang selyo ng pangako. Walang mabulaklak na salita, walang marangyang singsing ng diamante, ngunit sa pagtatagpo ng kanilang mga mata, naramdaman ni Marian ang isang uri ng kuryente na mas maliwanag pa sa anumang chandelier. Ito ang langman na matagal niyang hinanap, ang langman na hindi humihingi ng kapalit, kundi nagbibigay ng lakas. Salamat sa pagiging haligi ko, Gabriel, ang bulong ni Marian. At salamat sa pagiging arkitekto ng puso ko, Marian, ang tugon ng lalaki. Ang gabi ay dahan-dahang bumalot sa San Isidro, ngunit sa itaas ng burol, ang liwanag ng pagmamahal ay nanatiling nagniningning.
Natutunan ni Marian na ang tunay na arkitektura ay hindi lamang tungkol sa taas ng gusali o ganda ng fasad. Ito ay tungkol sa paggawa ng isang pundasyon na hindi kayang mawasak ng kahit anong bagyo. Isang pundasyong yari sa katotohanan, serbisyo at wagas na pag-ibig. Ang pangarap tower ni Victor ay gumuho dahil ito ay walang kaluluwa. Ngunit ang maliit na bahay sa burol ni Marian ay mananatiling nakatayo habang buhay. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamatibay na istruktura sa mundong ito ay ang pusong natutong magpatawad, lumaban, at muling magtiwala. Dahan-dahang isinandal ni Marian ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel habang pinagmamasdan ang mga bituin na isa-isang sumisibol sa langit. Ang kwento ng kanyang pait ay natapos na at ang kwento ng kanyang tunay na buhay ay kasisimula pa lamang